Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ang presidente ang una nagbalita na huli na daw si Zaldico. Ang problema, baka bumaligtad si Zaldico dahil hawak na nila sa leeg si Zaldico, baka gagawa sila ng script na ibaligtad, isisi naman kay President Duterte. Nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla. So, ang issue ng Czech Republic sa kanya, undocumented alien na siya. Yes, ang information namin ay nanggaling siya ng France, mukhang by car. Okay. Ang pasok niya. Siguro na tigil sa checkpoint or ganun. We're not, I don't have the exact details. Oo. Pero mukhang galing siya France, tapos dumiretso siya ng Czech Republic. Paano siya nahuli? Sa airport ba? Kung saan ba? Dahil, wala pa. Kasi di ba kanselado na pasaporte niya? Kanselado pasaporte. So, ang issue ng Czech Republic sa kanya, undocumented alien na siya. Yes, ang information namin ay nanggaling siya ng France. Di po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoke na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum.
nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, in-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin. Zaldico is dragging the president's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he, considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga